Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Ngayon, pag-uusapan natin ang panibagong batch ng Sikorsky S-70i Black Hawk Combat Utility Helicopters na papunta na sa bansa direkta mula Poland. Ito na ang ika-4 na delivery batch ng mga modernong helicopters na bahagi ng fleet ng Philippine Air Force o PAF. At ayon sa mga ulat, 5 bagong unit ng S-70i ang sakay ng Antonov AN-124, isa sa pinakamalaking cargo aircraft sa buong mundo. Tara, himayin natin kung ano ang kahalagahan nito sa capability ng ating Air Force, at paano nito binabago ang game sa transport at combat support operations ng ating militar. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ang S-70i Black Hawk ay isang variant ng sikat na O-60 Black Hawk helicopter na ginawa ng Sikorsky, pero ang version na ito ay assembled ng PZL Mielec sa Poland, isang subsidiary ng Sikorsky mismo. Noong una, nag-order ang Pilipinas ng 16 units ng S-70i bilang bahagi ng Horizon 2 Modernization Program ng AFP. Ang layunin, palitan ang mga luma at high-risk helicopters tulad ng Bell UH-1H Hua na ilang dekada nang ginagamit ng PAF. Ngunit dahil sa isang tragic accident noong 2021 na kinasangkutan ng isa sa mga Black Hawks, nagkaroon ng pansamantalang grounding. Pero matapos ang investigasyon at pag-upgrade ng maintenance procedures, tuloy-tuloy ulit ang operasyon. At dahil sa magandang performance ng mga unang batch, nagpasya ang Department of National Defense na magdagdag pa ng 32 units, under a contract worth around 32 billion pesos. Ito na ang pinakamalaking helicopter procurement project sa kasaysayan ng Philippine Air Force. Ayon sa mga defense observers at flight trackers, ang Antonov AN-124 Ruslan mula Poland ay kasalukuyang nagdadala ng 5 bagong Black Hawks papunta sa Clark Air Base, Pampanga. Ito na ang ika-4 sa kabuuang 6 na delivery batches na nakatakdang makumpleto sa susunod na taon. Ang bawat batch ay karaniwang binubuo ng 5 hanggang 6 na helicopters, na dumadaan sa proseso ng final inspection, test flights, at orientation training para sa mga PAF pilots. Matapos dumating, agad itong dadaan sa mga acceptance procedures at integration sa 205th Tactical Helicopter Wing ng Philippine Air Force. Ang mga Black Hawk ay ginagamit sa iba't ibang misyon, mula sa troop transport, search and rescue, humanitarian assistance, disaster response, hanggang combat support operations. Ang timing ng delivery na ito ay napakahalaga, lalo na't patuloy ang pagtaas ng demand sa air mobility ng AFP sa gitna ng mga tensyon sa West Philippine Sea at disaster-prone na kalagayan ng bansa. Kung titingnan natin ang operational role ng S-70i Black Hawk, makikita natin kung gaano ito kahalaga sa modernization ng Air Force. Una, versatility, kayang mag-operate ng Black Hawk sa halos lahat ng terrain sa Pilipinas, mula bundok hanggang coastal areas. Sa panahon ng mga kalamidad gaya ng bagyo o lindol, ito ang isa sa mga unang asset na ginagamit para maghatid ng relief goods at medical teams sa mga isolated na lugar. Pangalawa, reliability, ikumpara sa mga lumang Hua helicopters, mas matibay at mas ligtas ang S-70i. May advanced avionics system ito, night vision capability, at mas mataas na payload capacity. Pangatlo, combat readiness, pwedeng i-configure ang Black Hawk bilang armed variant, na kayang magdala ng rocket pods at machine guns. Bagamat karamihan sa mga Black Hawks ng PAF ay nasa transport role, nagbubukas ito ng posibilidad para sa future weaponized configurations, kung sakaling magpasya ang DND na i-upgrade ang ilan sa mga ito para sa close air support missions. Sa madaling sabi, ang pagdami ng Black Hawks ay hindi lang dagdag sa bilang, kundi malaking hakbang sa pagtaas ng operational capability ng ating Air Force. Isa pang interesting na bahagi ng istorya ay kung paano ginagawa at dinadala ang mga helicopters na ito. Ang PZL Mielec sa Poland ang siyang nag-a-assemble ng S-70i. Pagkatapos ng final assembly at testing doon, isinasakay ang mga helicopters sa Antonov AN-124, isang Ukrainian-designed heavy transport aircraft na ginagamit sa malalaking cargo tulad ng military vehicles at aircraft.
Mula Poland, dumaraan ang Antonov sa ilang stopovers para mag-refuel bago tuluyang makarating sa Pilipinas. Ang delivery process na ito ay nagpapakita rin ng international cooperation, mula sa Polish manufacturing, hanggang sa global logistics chain, at integration sa Philippine Air Force system. Mahalaga rin ito dahil ipinapakita na may long-term trust at partnership na nabuo sa pagitan ng Pilipinas at Poland pagdating sa defense procurement. Kung magiging successful ang buong program, maaari pa itong magbukas ng mas maraming joint projects tulad ng maintenance centers o training partnerships sa hinaharap. Ngayong papalapit na makumpleto ang buong 32 unit fleet, malaking epekto nito sa overall AFP modernization roadmap. Sa loob lamang ng ilang taon, naging backbone na ng tactical helicopter operations ng bansa ang S-70i Black Hawk. Ginamit ito sa mga operasyon sa Mindanao, sa disaster relief sa Visayas, at maging sa transport mission sa Luzon. Sa pamamagitan ng mga bagong deliveries, mas lalaki pa ang capability ng PAF na mag-conduct ng simultaneous operations sa iba't ibang bahagi ng bansa. Halimbawa, kung may disaster sa Visayas at sabay may military operation sa Mindanao, hindi na kailangang pumili kung saan ay padadala ang available na helicopters, dahil sapat na ang fleet para tugunan pareho. Ito rin ay parte ng mas malawak na layunin ng DND na magkaroon ng self-reliant defense posture, kung saan hindi lang umaasa ang bansa sa foreign support, kundi kaya nang mag-operate ng independent at mabilis. Sa kabuuan, ang pagdating ng ika-4 na batch ng S-70i Black Hawk helicopters ay isa na namang milestone sa modernisasyon ng Philippine Air Force. Ipinapakita nito ang tuloy-tuloy na commitment ng pamahalaan sa pagpapalakas ng kakayahan ng ating militar, hindi lang para sa depensa, kundi para rin sa mabilis na pagtugon sa mga sakuna at pangangailangan ng mga Pilipino. Habang patuloy na dumarating ang mga bagong unit, mas nagiging handa ang ating bansa sa mga hamon ng panahon, mula sa natural disasters hanggang sa mga security threats sa loob at labas ng ating teritoryo. Abangan natin ang opisyal na pagdating at turnover ceremony ng mga bagong helicopters sa Clark Air Base, dahil siguradong magiging isa ito sa mga highlight ng taon para sa Philippine Air Force. Kung gusto mo ng ganitong mga update tungkol sa defense modernization ng Pilipinas, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong balita at analysis. Maraming salamat sa panunood. Ito ang PH Malaya, para sa balitang sandatahan ng bagong henerasyon.